Magandang araw sa inyong lahat. So ngayon is papakita namin sa inyo kung paano yung disassembling process ng primary sheave ng isang YECBT. So dito meron tayong NMAX, TechMax. So ito ay equipped ng YECBT. So malaki yung kaibahan niya. So dito papakita ko kung ano yung pinagkaiba ng conventional and YECBT or Yamaha Electronically Continuous Variable Transmission. So ngayon, kailangan natin i-prepare muna yung mga tools. So ngayon sa YECBT may ginagamit tayo na special tools. Ito, ang tawag dito is primary sliding sheave installer. So, yan yung itsura niya. Ayan. Reminder lang na every time na magdi-disassemble tayo ng primary sliding sheave, dapat may naka-ready tayo na molycot grease. Just in case na mag-leaks is meron tayong magagamit. Special grease siya na ginagamit for YECBT. We also need the YDT3 or Yamaha Diagnostic Tool 3 and laptop for initialization. Then, we need to prepare the tools that we are going to use for disassembling. First, we need to drain the engine oil. After natin ma-drain yung engine oil, kailangan natin tanggalin itong air filter case para magkaroon tayo ng madaling access dito sa kanyang ECBT or YECBT. So, syempre, para matanggal yan, tatanggalin natin itong mga fairings, side panels. Also the seat and the under seat compartment. Kasama din dyan yung mga cover na kailangan natin tanggalin. So ayan, open na yung ating CBT. So sa YECBT, meron tayong mga main components. Meron tayong tinatawag na primary sheave position sensor. And then, meron tayong secondary sheave speed sensor. Meron din siyang TCU or Transmission Control Unit and ECBT motor. So, ang ginagawa ng dalawang sensor na to, nagsisend siya ng data dito kay TCU. And then si TCU naman, siya naman yung magko-control dito kay YECBT motor. If replacing B-belt yung gagawin nyo, ang kailangan nyo lang tanggalin is itong primary fixed sheave. So, hindi nyo na kailangan tanggalin yung primary sliding sheave. And then, hindi nyo na din kayo mag-undergo ng initialization. Ginagawa naman natin yung pagpapalit ng B-belt every 25,000 km. So, ngayon, tatanggalin na natin yung primary fixed sheave. When removing the primary fixed sheave, it is really important to use the proper tool to avoid any problem. Then, tanggalin na natin itong primary fixed sheave. So, pagtatanggal naman ng B-belt nito, kailangan ipiti mo lang yung torque cam para matanggal mo ng madali yung B-belt. So, pwede ka na magpalit ng B-belt na hindi tinatanggal yung primary sliding sheave. Kung cleaning naman ng CBT, syempre, kailangan natin tanggalin itong secondary sheave and primary sliding sheave. So, ngayon, is tanggalin muna natin itong secondary sheave. Use proper tool again when removing the secondary sheave. Sa pagtatanggal naman ng primary sliding sheave, dito na natin gagamitin yung ating special tool. Ito yung tinatawag na primary sliding sheave installer. So, meron siyang dalawa. So, meron siyang plug and then meron siyang cap. So, ito is ilalagay lang din natin dito sa may crankshaft. Tapos, itong plug na to is nakaabang siya dito. Para kapag tinanggal mo tong primary sliding sheave is ayan. So, yun. So, ito yung plug na hindi mo dapat tanggalin dito sa loob ng collar. So, para hindi rin tumagas yung kanyang molycot grease na nandoon sa loob ng collar. So, ito namang isang tools, pwede natin siyang tanggalin. Ayan. And then, additional, itong collar na to, or itong primary sheave na to, sliding sheave na to, is hindi siya dinidisassemble. Hindi siya kinakalas. Ayan. So, ayan. So, dito pwede nyo nang linisan tong pinaka-crankcase niya. So, gamit na lang kayo ng parts cleaner or CBT cleaner. So, iwasan nyo lang na direct ang may sprayan to, yung loob na to. Yan. Okay. This is for demonstration only, na if accidentally blow out or leak yung grease sa loob ng collar ng primary sliding sheave, it is necessary to re-grease using the molycot. So dito, tinatanggal lang namin tong plug na to para maipakita sa inyo kung paano maglagay ng grease sa loob ng collar. So, kaya importante na while doing the YECBT maintenance, huwag nyo hahayaang matanggal tong plug na to sa loob ng collar. Gagawin nyo lang, kuha lang kayo ng molycot grease na at least 2.2 grams na ipapasok nyo siya doon sa loob ng
collar. So, mas maganda kung gagamit tayo dito ng pinakamaliit na daliri natin para maipasok natin siya ng ayos. Kasi meron siyang grease spot doon sa loob ng collar na dapat yun yung malalagyan natin. Sa picture na yan, yung meron lang red area, yan yung dapat na malagyan ng Molykote grease. After nyo malagyan, ibabalik nyo din tong plug sa loob ng collar. So yan, ipapasok nyo lang. Gamit lang kayo ng clean cloth or tissue para matanggalin yung mga excess or sumobrang Molykote grease, lalo na sa side na yan, para to avoid slip of V-belt. Then, pwede nyo na siyang ikabit ulit. So, bago natin ikabit yung primary sliding sheave para magawa natin yung initialization, kailangan ito is i-move muna natin sa end position. Itong screw fix na to. And then, para magawa yon, kailangan ilusin muna natin itong mga bolt na to ng loosen lang, pero seated pa rin siya. Ilulus lang natin. After natin malusin, tatanggalin natin tong gear accessing bolt. And then kailangan tanggal din yung ating YECBT motor. Kailangan remove din yan. Then ngayon dito, makikita nyo yung itong gear na to. Ito is fixed screw gear. So yan, isiikutin lang natin papunta sa kaliwa. So ikutin yan. Make sure na ang gagamitin nyo lang ay finger. Kasi hindi siya pwedeng gamitan ng mga tools kagaya ng screwdriver, flat screw. Kasi pwedeng ma-damage yung kanyang mga gear. So ito, kung makikita nyo, habang iniikot natin to, ayan, is pumapasok siya. Ayan. Hanggang sumagad lang yan. Okay? So kapag okay na yan, ibalik lang ulit natin, higpitan natin itong mga bolts na to. Balik natin yung accessing bolt niya dito and yung kanyang YECBT motor. After nating matorque yung mga bolts kasama itong accessing bolt, and then naikabit na din natin itong YECBT motor, ngayon is ikakabit na natin itong primary sliding sheave. So ibabalik lang natin to dito, kanyang installer, and then ito is papasok lang natin hanggang dun sa may umagad. Ayun, then tanggalin natin yan. Ngayon is ikakabit naman natin yung bevel, araw ng bevel. Pag ilalagay nyo na itong primary sheave nut, so lalagyan nyo siya ng lip ng soap base grease. Itong part na to, konti lang. And then ito ding thread. And then ilalagay natin siya sa specified torque. After nating makabit yung primary pick sheave, gagawin na natin yung initialization. So, using the YDT3. So, ganito lang yung gagawin natin. Ang pipiliin nyo dito is ang diagnosis of function. So, click nyo lang yan. And then, choose the item. Pipiliin nyo yung MCU, TCU. Then, select. So, yan. May lalabas sa tatlong code, 71, 72, 78. So, dito kayo sa 78. So, primary sheave position, initialization. So, ang gagawin lang is, i-click nyo lang to ng 3 beses. Ayan. So, itong indicator light na to, ibig sabihin, kapag nag-on siya, ibig sabihin, successful completion. Pero kapag siya ay nag-blink, ibig sabihin, meron siyang problema or abnormal. After the initialization complete, so kailangan ikabit lang ulit natin lahat ng tinanggal natin. Then, pwede na natin siyang i-start. Ikabit na natin ngayon yung mga remove parts. Ngayon, paandarin natin itong motorcycle. Okay? So, doon natatapos yung ating disassembling and assembling process of YECBT. We are Yamaha Technical Academy of YMPA. Always remember, only Yamaha, revs your heart, ride safe!